Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Leroy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. 16 na taong gulang nang mamulat sa magulong pamumuhay. Anak ng dating sundalo. Maagang naulila sa mga magulang. Kaya kinupkop ng nag-iisang kamag-anak na si Mang Berto. Malayong pinsan ng yumaong ama. Ngunit matalik na magkaibigan ang mga ito. Kaya nagpasya ang matandang kupkopin na lamang ang binata. Barahas ang mundong ginagalawan natin, Leroy. Kaya kita tinuruang ipagtanggol ang iyong sarili dahil alam kong darating ang panahon na magagamit mo ito. Pero pakiusap lang, wag naman sa basag ulo. Tignan mo nga yung nangyari sa 4 na kasuntukan mo. Halos hindi na makalakad. Napuruhan mo pa yata yung isa. Wika ni Mang Berto. Habang naglalakad pa uwi galing sa opisina ng paaralan, ipinatawag ito ng punong guro dahil nasangkot na naman sa gulo si Leroy. Tay Berto, sila naman po yung nangunguni. Nananahimik ako sa sulok tapos bigla akong aasarin. Ano ba kasi yung sinabi nila sa'yo? Di ba kabilin-bilinan ko na kung pangaasar lang naman ang ginagawa nila, huwag mo nang patulan. Pero pag sinaktan ka, ibang usapan na yon. Alam ko naman po yun, Tay Berto eh. Pero kasi sinabi nila na wala daw kwentang tao yung tatay ko kasi iniwan niya ako. Nakita ni Mang Berto kung paanong kinuyom ng binata ang kamao. Alam mong hindi totoo ang sinasabi nila. Bayani ang tatay mo. Namatay siyang ipinagtatanggol ang bayan. Pilit nitong inaalis ang negatibong pananaw kay Leroy. Alam ko naman po yun, Tay. Kaya nga ako nagagalit eh. Dahil ayokong iniinsulto nila yung tatay ko. Ikaw, hindi ba matalik mong kaibigan si tatay? Hindi ka ba nagagalit sa tuwing madidinig mong iniinsulto at sinisiraan siya? Nagagalit din syempre. Pero hindi natin dapat hayaang manguna ang galit sa mga pasya natin. Sikapin mong habaan ang iyong pasensya. Wala namang mawawala kung palalampasin mo ang sinasabi nila. Basta, ikaw at ako, alam nating parehong bayani ang tatay mo. Unti-unting kumalma ang binata. Napalitan ng ngiti ang galit. Lalo na nang abutan ito ng palamig ng ama-amahan. Maraming salamat po, Tay Berto ha. Palagi po niyo akong pinapakalma. Hindi ko nga po alam kung bakit ganyan kayo kabait eh. Kahit minsan, nakikita ko minamaliit na kayo ng iba. Magaling naman kayo makipagsuntukan. Bakit hindi kayo lumalaban? Nakaupo ang dalawa sa parke ng mga sandaling yon habang umiinom ng palamig. Ang kaalamang itinuturo ko sa iyo, ginagamit sa tamang panahon at pagkakataon. Kung tutusin, isang suntok lang kaya kong pabagsakin ng mga tao nang aapi sa atin. Pero hindi ko ginawa. Kasi hindi naman sila karapat dapat mag-aksayahan ng lakas at panahon. Yan din sana ang palagi mong tatandaan. Hindi ko po nakitang makipaglaban si tatay. Hindi ko naman po kasi siya naabutan. Sanggol pa lang ako nang mamatay siya, di ba? Magaling din po ba siyang makipagsuntukan kagaya niyo? Nako, hindi lang magaling sa suntukan ng tatay mo. Magaling din siya sa paggamit ng patalim. Ano iho? Gusto mo bang makita ang patalim na naiwan ng tatay mo? Sige po, tara na, uwi na po tayo. O sige, umuwi na tayo. Pagkarating sa tahanan, kinuha ni Mang Berto ang mga naitabing gamit ng tatay ni Leroy. Isa-isa itong inilatag sa mesa. Namangha ang binata dahil sa dami ng gamit na naiwan ng ama.
Karamihan sa mga ito ay patalim. Ngunit ang nakaagaw ng pansin ni Leroy ay ang tila pinagbiyak na espada. Kinuha niya ito at tignan ng malapitan. Kitang-kita ni Mang Berto ang kakaibang kinang ng mata ng binata na tila nakakita na magandang laruan. Yan ang paboritong sandata ng tatay mo. Ang kambal na kampilan. Alam mo ba na hindi yan nahihiwalay sa kanya noong nabubuhay pa ito? Pinagmasdan ni Leroy ang dalawang sandata. Namamangha ito dahil napakapulido ng pagkakagawa. Saan po ba kinuha ni tatay yung mga to? Napakaganda naman po ng pagkakagawa ng hawakan. Pati yung sisidlan, no? Ayon sa tatay mo, isang panday na taga-Negros ang nagbigay sa kanya ng sandatang yan nang may matulungan silang taga-bundok ng madestino sila sa lugar. Matapos nilang mailigtas ang grupo, ibinigay ito sa kanya kasama ang isa pang sisidlan na hindi ko naman alam kung ano ang laman. Maging siya ay hindi rin ito nabuksan. Tumayo ito. Kinuha sa silid ang sinasabing sisidlan. Gawa ito sa kawayan na may mga nakaukit na larawan. Nakaselyo ang bandang itaas. Patunay na hindi pa nabubuksan ng matagal na panahon. Mukhang importante ang laman nito, Tay Berto. Bakit hindi natin buksan? Tinanggal nito ang selyo. Akmang bubuksan na sana ang sisidlan nang bigla namang may kumatok sa kanilang pinto. Itago mo anak ang mga gamit ng tatay mo. Ako nang magbubukas ng pinto. Dali-daling dinakot ni Leroy ang mga sandata. Dinala ang mga ito sa silid ng ama-amahan. Akmang lalabas na sana sa silid ng binata. Ngunit nadinig nitong nakikipagtalo si Mang Berto. Nang mga sandaling yun, hawak ni Leroy ang pinagbiyak na kampila ng ama. Isinuksok niya ito sa likod at marahang naglakad papunta sa pinto. Nakita ni Leroy ang ilang kalalakihang nakikipagtalo kay Mang Berto. Base sa reaksyon ng muka, hindi maganda ang nangyayari. Berto, ilabas mo na ang kalatas. Alam kong ikaw ang nagtago noon. Patay na si Arman. Kaya wala ka ng dahilan para panghawakan pa ang mga yon. Isa pa, alam mo ba para saan ang mga nakasulat roon? Alam mo, Damian, kahit wala na si Arman, nananatiling buhay ang mga alaala niya sa mga naiwang gamit. Para sa kanyang nag-iisang anak, kayamanan ang mga yon. Kaya hindi ako makakapayag na basta nyo na lang itong kunin. Kung ganon, mapipilitan kaming gamitan ka ng daas. Huwag mo sabihin hindi kita binalaan. Ngumiti si Mang Berto habang nakatitig sa kausap. Hindi ako natatakot sa mga banta mo. Umalis ka na rito bago ko pa maisipang patulang ka. Tumawa ng malakas ang lalaki at muling nagsalita. Maisipan akong patulaan. Hindi ba ginawa mo na yan noon? Pero walang nangyari. Kaya huwag kang umasang mananalo ka sa akin. Lalo pa sa antas mo ngayon. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi mo makukuha ang mga gamit ni Arman. Kailangan mo munang dumaan sa ibabaw ng bangkay ko. Pwes, humanda ka. Dahil sa oras na bumalik ako, sisiguruhin ko makukuha ko ang kalatas at ang pinagbiyak na kampila ni Arman. Pagsisisihan mo kung bakit hindi mo ito binigay sa akin. Aantayin ko ang pagbabalik mo, pero sisiguraduhin ko na hindi mo pa din makukuha ang mga sandata. Tinawanan lang ito ni Damian matapos kumaway habang naglalakad palayo. Tay, sino po yung mga taong yun? Bakit po gusto niyang kunin yung mga gamit ni tatay? Laking gulat ni Mang Berto nang biglang magsalita si Leroy sa tabi nito. Anong ginagawa mo rito sa labas? Hindi ba't sinabi kong bantayan mo ang mga gamit ng tatay mo?
Pasensya ka na po tay Berto ha. Nadinig ko po kasi yung pangalan ni tatay kaya lumabas ako. Nadinig ko yung lahat ng sinabi ng lalaking yun. Ano ba talaga yung kailangan niya sa mga gamit ni tatay? Nang mga sandaling yun, wala nang magawa si Mang Berto kundi sabihin ang totoo sa binata. Ito na siguro ang tamang panahon. Halika, maupo tayo sa punong yon para maikwento ko sa iyo ang lahat. Total nandito na lang din naman tayo. Sa malaot madali, malalaman mo din naman ito. Kaya mas mabuti ng sakin manggaling. May nagawa po bang kasalanan si tatay sa mga taong yun? Wala, Leroy. Hindi ordinaryong tao ang pumatay sa tatay mo. Si Damian, isa itong engkanto. Ninais niyang kunin ang mga sandata ng iyong ama dahil nagtataglay ito ng kakaibang bertud, lalo na ang pinagbiyak na kampilan. Engkanto? Di ba hindi naman nakikita ng pangkaraniwang mata yung kagaya nila? Oo, Leroy. Hindi nga nakikita ng pangkaraniwang mga mata ang ilang engkanto. Ngunit ang kagaya ni Damian, may kakayanang magkatawang tao. Ginagamit nila ito upang makapanghuli ng mga dalaga at binata na ginagawang alipin sa kanilang mundo. Ano naman po yung naging kinalaman ni tatay sa kanila? Maliban sa pagiging sundalo, naging adhikain ng iyong ama na tugisin ang mga engkantong kagaya ni Damian. Marami-rami na din ang napatay niya, kaya pinag-initan siya ng mga ito. At sa hindi inaasahang pagkakataon, natsambahan siya ng malakas na engkanto at napatay. Kilala niyo po ba yung engkantong pumatay sa kanya? Sa palagay ko, may kinalaman si Damian sa pagkamatay niya. Tumayo si Leroy. Kinuha ang sinuksok na kampilan sa likod. Kung ganun, kailangan kong makausap ang Damian na yun. Nang sa ganun, matanong ko siya kung sino ang pumatay kay tatay. Nagulat si Mang Berto sa sinabi ni Leroy. Hindi nito inaasahang yon ang nasa isip ng binata. Maghihiganti ka sa mga engkantong pumatay sa tatay mo. Leroy, nadidinig mo ba ang sarili mo, iho? Engkanto ang makakalaban mo. Ano sa palagay mo ang magagawa ng isang binata laban sa mga nilalang na walang alam kundi pumatay? Alam kong bata pa ako tay pero kayo na din po mismo yung naghasa sa akin eh. At sinabi niyo noon na may tamang panahon at pagkakataon para gamitin ang kaalamang to. Bako, ito na nga bang sinasabi ko eh. Oo, tama ka. May panahon at pagkakataon para gamitin ang mga itinuro ko sa iyo. Pero hindi pa ito ngayon. Masyado ka pang bata. Hindi kakayanin ng mura mong katawan ng parusang ibibigay ng pakikipagsagupaan sa mga engkanto. Pilit ipinapaunawa ni Mang Berto kung gaano kadelikado ang pakikipaglaban sa mga engkanto. Ngunit talagang matigas ang ulo ni Leroy. Ano po ba yung pinagkaiba namin, tay? Marami, Leroy. Ang iyong ama, biyasa siya sa pakikipaglaban. Marami na itong nalalaman tungkol sa mga engkanto. Samantalang ikaw marunong ka nga makipagsuntukan. Pero hanggang doon lang yon. Pero ang punto doon, tay, pareho lang kaming pangkaraniwang tao, di ba? Kung nakaya ni tatay na makipaglaban sa kanila, bakit hindi ko kakayanin? Ano ang posibleng maging dahilan? Napahawak na lamang ng noo si Mang Berto dahil umiiral na naman ang pagkapilosopo ng binata. Napakatigas talaga ng ulo mong bata ka. Bakit hindi ka na lang makinig sa mga sinasabi ko sa'yo? Ay, dahil gusto kong ipaghiganti ang tatay ko at ipagpatuloy ang nasimulan niya. Isipin mo na lang kung bakit niya yung ginagawa. Ayaw ni tatay na may napapahamak na tao. At yun din yung ayaw kong mangyari. Kaya kung kinakailangang dumaan ako sa matinding pagsasanay, gagawin ko tay, para lang maging malakas. Hindi makapaniwala si Mang Berto
na madidinig niya ito mula sa isang 16 na taong gulang na binata. Ay nako, para ka nga talagang tatay mo. Matigas ang ulo. Kung yan ang gusto mo, sige pagbibigyan kita. Pero sa isang kondisyon, kailangan mong sumunod sa lahat ng sasabihin ko. Wala nang nagawa si Mang Berto, kundi sundin ang hiling ni Leroy. Kahit ano po, Tay Berto, gusto ko ding malakas, kagaya ni tatay. Determinado ang binata na maging mas malakas dahil na din sa mga nadinig tungkol sa ama. Malakas ka na. Ang totoo, binana mo ang kakayanan ni Arman. Likas sa inyo ang pambihirang pisikal na lakas. Hindi mo ba napapansin? Sa palagay mo paano mong nagawang talunin yung mga gumulpi sa'yo noong nakaraang araw? Mas matanda yun sa'yo. Ang kailangan na lang, matutunan mo kung paano itong gamitin ng tama. O siya, magpahinga ka na at bukas maaga tayong gigising. Simula na ng iyong pagsasanay. Simula ng araw na yun, sinanay nito si Leroy sa pisikal na pakikipaglaban. Maging siya ay nasurpresa dahil napakabilis matuto ng binata. Sa loob lamang ng ilang linggo, nagawang matutunan ni Leroy ang lahat ng pamamaraang alam ng matanda, maging ang paghawak ng paboritong sandata ng ama. Ano na po yung susunod kong gagawin, Tatay Berto? Halos lahat naman ay naituro niya sa akin eh. May mga bagay pa ba akong dapat matutunan? Wala na, Leroy. Sa palagay ko, handa ka na. Kung pisikal na pakikipaglaban ang pag-uusapan. Ngunit may isang bagay pa akong nais ituro sa'yo. Kabilin-bilina ni Arman na wag kong ipapaalam kahit kanino ang sikreto niya. Ngunit mukhang kakailanganin mo ang kaalamang ito. Kunin mo ang sisidla ng kalatas na gawa sa buho ng kawayan. Dali-dali namang kinuha ng binata ang sisidlan. Pagkabalik nito, naupo ang dalawa sa lilim ng malaking puno ng mangga. Matagal ko nang gustong buksan yung sisidlang to, Tay Berto, pero palagi na lang nauudlot eh. Pues ngayon, buksan mo na. Marahang tinanggal ni Leroy ang takip ng sisidlan at nang mabuksan ito, tumambad sa kanya ang ilang peraso ng lumang papel. May mga nakasulat na mga salita, ngunit hindi ito mabasa ng binata dahil sa sobrang liit ng pagkakasulat. May ilang simbolo ding makikita sa mga peraso ng papel. Ang simbolong to, hindi ba ito din yung nakaukit doon sa talim ng kampila ni tatay? Pinagmasdan ni Leroy na mabuti ang mga simbolong nakikita. Napagtanto na ang ilan sa mga ito. Matatagpo ang nakaukit sa sandata ng ama. Ang mga katagang nakasulat sa papel, mga orasyon upang mapagana ang selyong nakaukit sa talim ng mga sandata. Kailangan mong pag-aralan kung paano gamitin ang mga ito para mapagana mo ang bertud na taglay ng kampila ng iyong ama. Merong 6 na sandatang naiwan si tatay. Bawat isa may selyong nakaukit at bawat selyo sa mga sandata may kaakibat na dasal. Mula naman dito sa kalatas. Ngayon naiintindihan ko na. Sige po, Tay Berto, pag-aaralan ko mabuti yung mga dasal. Buong magdamag nitong binasa ang mga dasal sa pamamagitan ng lenteng binigay ni Mang Berto. Nang makabisado na ni Leroy ang mga dasal para sa kampilan, laking gulat nito. Usang nagliyabang papel at gumapang ang apoy papunta sa talim ng pinagbiyak na sandata. Namangha si Leroy, kaya naman tinampot niya ito. Pinagmasdan kung paanong magliwanag ang kampila na pag-aari ng ama. Sinilip nito si Mang Berto. Nakitang mahimbing nang natutulog ang ama-amahan. Nagpasya si Leroy na lumabas ng tahanan
upang subukan ang bagong kakayanan. Hinawakan nito sa magkabilaang kamay ang pinagbiyak na kampilan. Sinubukang gamitin ang sandata sa puno ng saging. Sa isang wasiwas lamang, nagawang putulin ni Leroy ang makapal na puno ng saging. At dahil naaaliw ito sa taglay na lakas ng sandata, hindi na malaya ng binata na maging amay mga bungang saging ay napinsala. Sa sobrang pagod, nakatulog na lamang si Leroy sa puno ng mangga. Hawak-hawak ang kampilan ng ama at punong-puno ng mansya ang suot na damit. Pambihira kang bata ka. Bakit pati puno ng saging pinagdiskitahan mo? Ay nako, mukhang pagsisisihan ko ng gusto ang pagtuturo sa anak mo, Armana. Sa kabila ng mga nangyari, natutuwa ito dahil napakabilis matuto ni Leroy. Kasabay nito ay ang pangambang lalong malagay sa panganib ang buhay ng binata. Maya-maya pa, nagising si Leroy. Nakita ang ama-amahang hinahakot ang mga natumbang puno ng saging. Napakamot na lamang ng ulo ang binata. Marahan itong naglakad papasok ng tahanan sa pag-aakalang hindi siya mapapansin ni Mang Berto. At saan ka naman sa palagay mo pupunta? Pagkatapos mong magkalat, iiwanan mo lang ng ganito ang bakuran natin. Iligpit mo ang lahat ng ito kung ayaw mong ikaw ang isilid ko sa sako at ipaanod sa ilog. Dali-daling inayos ni Leroy ang mga nagkalat na dahon ng saging. Patapos na sana sa pagliligpit ang binata nang madinig nito na tila may nagbukas ng kanilang tarangkahan. Tay Berto, mukhang may tao yata sa labas ng bakuran . Sandali at titignan ko. Ako na ang titingin. Tapusin mo na ang mga yan nang makapag-almusal na tayo. Wika ni Mang Berto. Sabay lakad papunta sa harapan ng bahay. Hindi pa man nagtatagal, biglang nakadinig ng kalabog ang binata. Napahinto ito sa ginagawa. Pinakiramdaman ang mga nangyayari. Maya-maya pa, may kumalampag sa loob ng tahanan. Kaya dali-daling pumasok ang binata at laking gulat nito nang makita ang isang lalaking naghahalongkat sa kanilang mga kagamitan. O ikaw, anong ginagawa mo rito? Bumunot ng sandata ang lalaki. Walang pagdadalawang isip na sinugod si Leroy. Mabilis naman itong nakalabas ng tahanan. Kinuha ang pagkakataon para bunutin ang dalawang kampilang nakasukbit sa bewang. Ibigay mo sa akin ang kampila na yan. Gusto mo makuha yung sandata ng tatay ko? Pwes, subukan mo. Ito ang unang pagkakataong gagamitin ng binata ang sandata sa isang buhay na nilalang. Alam ni Leroy na hindi pangkaraniwang tao ang kalaban dahil biglang nagliyab ang talim nito. Ayon kay Mang Berto, nag-iiba ang anyo ng kampilan sa tuwing may engkanto o masamang elemento sa paligid. Marahang lumalapit ang lalaki kay Leroy. Ngunit hindi nagpatinag ang binata at nang kumilos na ang lalaki para sumugod, hindi nagdalawang isip ang binatang salubungin ito. Yumuko si Leroy para maiwasan ang pag-atake ng kalaban. Pinuntirya ang kasukasuan nito, dahilan para mapaluhod at mawala ng balanse. Sunod-sunod na inatake ng binata ang malaking ugat sa leeg nito. Bumulwak ang masaganang dugo mula roon. Dahan-dahang tumayo ang lalaki at naglakad palayo. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakalayo. Tuluyan ang bumagsak at unti-unting naabo ang katawan. Nakita ito ng kasama, kaya naman sinugod nito si Leroy. Mabilis namang sinalubong ng binata ang pag-atake. Isang laslas sa leeg ang natamo ng kalaban, dahilan ng agaran nitong pagkamatay. Nagsipagtakbuhan naman ng ilan pa sa mga kasama nito at naiwan si Mang Bertong nakahandusay sa lupa.
Tayberto, Tayberto, ano pong nangyari? Sino yung mga nilalang na yon? At bakit nila tayo sinugod? Hindi makapagsalita si Mang Berto dahil bumubulwak ang dugo mula sa sugat nito sa leeg. Para maunawaan ni Leroy ang nangyari, isinulat nito sa lupa ang mga katagang damyan at mga kagamitan ng ama. Napagtanto ni Leroy na ang pakay na mga kalalakihan ay ang mga kagamitang itinatago ng ama-amahan. Magpahinga lang po kayo, Tatay Berto. Tatawag po ko ng tulong. Dadalhin ko po kayo sa pagamutan. Ngunit umiling lamang ang matanda. Hinawakan na mahigpit sa braso ang binata. Napagtanto nitong hindi na rin magtatagal ang ama-amahan. Malubha ang natamo nitong sugat. At ilang sandali nga, tuluyan na itong pumanaw. Napasigaw sa sobrang galit si Leroy. Hindi nito matanggap na sa isang iglap mawawala ang taong kinilala niyang ama at nag-aruga sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Ipinangako nito sa sarili na hindi siya titigil hanggat hindi na ipaghihiganti ang kamatayan ni Mang Berto. Matapos mailibing ang ama-amahan, nagpasya ang binatang mamuhay ng mag-isa. Tinipon nito ang mga naiwang gamit ng ama at ni Mang Berto. Inilagay sa isang sisidlan. Dinadala ito kung saan man siya magpunta. Para mairaos ang sarili, nagtrabaho ang binata sa pamilihang bayan bilang tagabalat ng gulay sa umaga. At tuwing gabi naman, nag-iikot ito sa paligid upang hanapin ang mga engkantong pumatay sa ama-amahan. Habang ginagawa ito, nakakasalamuha ng binata ang iba pang mga elemento na nanggagambala sa mga tao. Isa na dito ay ang matandang mananakos. Habang nag-iikot sa lansangan ng syudad, nakita nito ang matandang tila may kung anong dinadampot sa buhanginan. Ngunit nang lapitan niya ito, napansin ng binata na hindi ito namumulot ng kung ano, kundi may mga bakas ng paa itong sinusukat gamit ang kanyang pangdangkal. Nang mapansin siya ng matanda, dali-dali itong tumayo at kahit iika-ika, napakabilis nitong maglakad. Tatawagin pa sana ni Leroy ang matanda, ngunit bigla nitong naramdaman ang pag-init ng patalim na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Palihim nitong sinunda ng matanda hanggang sa makarating sa isang maliit na kubo na nasa gitna ng malawak na damuhan. Hindi napansin na matanda na sinusundan siya ni Leroy, kaya naman tuloy-tuloy lamang itong pumasok sa kubo. Marahang lumapit ang binata at sumilip sa maliit na siwang. Nakita nito ang napakadaming garapong nakahilera sa mga estante. May mga litrato ito ng kababaihan at ilang kabataan. Napagtanto ni Leroy na ang matandang yun ay isang mananakos. Sila ay isang uri ng mataas na antas ng mangkukulam. Nagagawa nilang kulamin ang biktima gamit lamang ang pagdangkal sa bakas ng paa nito sa lupa. Matapos ay dinadala niya ito sa kanyang taguan at doon sinasagawa ang ritual ng pangkukulam. Inilalapat ng mananakos ang daliring ginamit sa pagsukat sa isang malinis na papel at hinihipan ito ng kung anong dasal. Doon sinasabing nakikita ng mananakos ang itsura ng biktima. Nang mapagtanto ni Leroy ang ginagawa ng matanda, naisipan niya itong pigilan. Tinakpa ng binata ang mukha para hindi makilala. Matapos ay sinipa nito ang pinto ng kubo, dahilan para magulat ang matanda. Ay, kabayong binalata ng talampakan. Sus Mariosep, ano bang ginawa mong bata ka? Hindi ka man lang kumakatok. Saka bakit ka nandito? Alam ko ang ginagawa mo, tanda. Kaya habang may panahon ka pa, itigil mo na yan. Ano bang sinasabi mo, iho?
Wala akong ginagawang masama. Sa kasino ka ba? Di mo ko maluloko, tanda. Mangkukulam ka, hindi ba? Paano mo nga? Ah, alam ko na kung paano mong nalaman. Dahil sa mga hawak mong sandata, hindi ba? Kilala ko kung sino ang nagmamay-ari niyan. Itabi mo ang kampila na yan bago ka pa makasakit. Nagtataka si Leroy. Mukhang mabait naman ang matanda. Ngunit naroon pa din ang pagdududa dahil hindi nawawala ang liyab ng talim ng sandata. Kilala mo kung sino ang nagmamay-ari ng hawak kong sandata? Ang kulit mo. Oo, kilala ko kung sino ang nagmamay-ari ng kampila na yan. At hinuha ko, ikaw ang anak niya. Ibinaba ni Leroy ang hawak na sandata at unti-unting nawala ang apoy sa talim nito. Kung kilala mo si tatay, isa lang ang ibig sabihin. Nakalaban mo na din siya noon, tama ba? Nakalaban? Mukhang hindi tayo nagkakaintindihan. Paano kung kakalabanin ang sarili kong kaanak? Nagulat si Leroy sa nadinig. Hindi nito akalain. Lolo pala niya ang mananakos na ito. Baka nagkakamali ka lang, tanda. O di kaya sinusubukan mo lang akong linlangin. Pues pasensya ka na, pero hindi ako magpapauto sa'yo. Muling binunot ni Leroy ang sandata. Naghanda para sugurin ang matanda. Ang pangalan ng iyong ama ay Arman. At ikaw naman si Leroy. Nang mamatay ang tatay mo, iniwang ka niya sa pangangalaga ni Berto. Ang ipinagtataka ko kung bakit ka nandito. Nasaan ang taong yon? Wala na. Patay na si Tatay Berto. Mga tauhan ni Damian ang pumatay sa kanya. Hindi ako magpapaloko sa'yo. Hindi porkit kilala mo yung mga taong malapit sa akin. Maniniwala na ako sa'yo. Natahimik ang matanda sa mga narinig. Hindi naman kita pipiliting maniwala. Pero sasabihin ko sa'yo, wala akong masamang tangka o ginagawa. Ano yung mga litratong nasa garapon at yung mga mukha ng babaeng nasa papel? Eto ba? Sila yung mga taong nawawala. Pilit kong hinahanap ang kanilang kinaroroonan. Ito ang paraan ko para makatulong. Hindi porket isa kong mananakos. Masama na akong tao. Paanong makakatulong yung ginagawa mo? Sa pamamagitan ng kanilang mga mukha, makikilala natin ang kanilang mga pangalan at mas madali para sa mga otoridad ang hanapin sila sa paligid. Bueno, kung wala ka nang itatanong, kailangan ko pang ituloy ang ginagawa ko. Sandali lang. Sinabi mo sa akin na anak mo si tatay. Paano nangyari yun? Bakit hindi ka nagpakilala sa akin noon? Sa kahilingan din ni Arman. Hiniling ng tatay mo kay Berto na wag akong ipakilala para na din sa kaligtasan mo. Dahil sa oras na malaman ng mga kalaban ang totoo kong pagkatao, maaari ka ding mapahamak. Kung gayon, walang alam si Damian tungkol sa'yo. Tama ka at hayaan mong manatiling ganon. Kaya hanggat maaari, panatilihin mong lihim ang pagkikita nating ito. Kalimutan mong nakilala mo ko ngayong gabi. Heto, tignan mo ang ilan sa mga litratong ito. Buhay pa sila. Kaya sikapin mong matunto ng kinaroroonan ng mga taong yan. Nang sa ganon, iligtas mo at maiuwi sa kani-kanilang mga pamilya. Matapos ay nagpaalam na si Leroy. Kahit papano, nakahinga ng maluwag ang binata dahil ang buong akala nito, wala na siyang natitirang kamag-anak. Habang naglalakad palayo, nagulat si Leroy dahil biglang sumabog ang kubong tinutuluyan ng matanda. At nang lingunin ito, nakita ang isang lalaking nakatayo sa harapan ng nasusunog na kubo.
Marahan itong lumingon sa kanya na aninag ng binata ang nakakalokong ngiti sa mukha ng nilalang. Walang hiya ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Binunot nito ang sandata. Sinugod ang lalaki ngunit mabilis itong tumakbo palayo. Hindi na nagawang maabutan ng binata ang nilalang dahil napakabilis nitong nawala. Walang mapaglagyan ng galit ng binata na mga sandaling yun dahil sa pagkawala ng kaisa-isang kamag-anak. Patuloy na nagpagala-gala sa syudad ang binata. Bawat makita nitong engkanto at mga elemento, walang awang pinagpapatay, kahit pa mga inosente. Pakiusap, huwag mo kong patayin. Wala naman akong ginagawang kasalanan sa'yo. Wala kang kasalanan sa akin, pero mali ang ginagawa niyong pananatili sa mundo ng mga tao. Hindi kayo nararapat dito at magsisilbing ehemplo sa mga kagaya mo ang mangyayari sa iyo ngayon. Wika ni Leroy habang pinupugutan ng ulo ang isang engkanto. Matapos niyang patayin ang nilalang, muling nagpakita ang lalaking nagpasabog ng kubo ni Tandang Manuel. Ganyan nga. Magalit ka. Ilabas mo ang puot sa malupit na mundong ito. Malapit na tayong magkaharap. Hinihintay ko lang na mahinog ka bago kita pitasin. Kilala kita. Ikaw yung taong kausap ni Tatay Berto noon. Ikaw din ang pumatay sa tatay ko, pati kay Lolo Manuel. Matapos ay sinugod nito ang lalaki. Ngunit mabilis na nakailag. Kumalma ka lang, binata. Hindi pa ito ang tamang oras para magharap tayo. Hindi pa sapat ang lakas mo para pantayan ako at magiging malakas ka lang kapag nagawa mong pumatay ng mas marami pang engkanto. Hindi ito nagawang abutan ni Leroy dahil tuluyan na itong naglaho. Sa kagustuhan ni Leroy na makapaghigante, sinunod nito ang sinabi ni Damian. Pumatay ng napakadaming engkanto ang binata. Lingid sa kanyang kaalaman na isang patibong ang kanyang nilalakaran. Habang tumatagal, nawawala ang awa sa puso ni Leroy. Unti-unti itong nilamon ng galit na maging ang mga inosenteng engkanto hindi na nakakaligtas. Hanggang sa isang pantas ang nakaharap nito na tuluyang nakapagpagising sa kanya sa katotohanan. Minsan naglalakad ang binata papunta sa tinutulugang kubo nang makasalubong nito ang isang matanda. Naramdaman ng binata na may kakaiba sa taong yun, kaya sinundan niya ito hanggang sa makarating sila sa isang bakanting lote. Mukhang punong-puno ng galit ang puso mo, bata. Hindi ito ang nais ng mga taong nagpalaki at nag-aruga sa'yo. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo alam ang nangyari sa akin. Kaya huwag kang mangaral na parang kilalang kilala mo ko. Diyan ka nagkakamali, Utoy. Kilalang kilala kita mula ulo hanggang paa. Kaya ko nasasabi ang lahat ng ito. Mali ang ginagawa mo. Hindi ka dapat pumapatay ng mga engkantong walang kamuwang-muwang. Kung kilala mo ko, hindi ka dapat nagsasalita sa akin ng ganyan. Pinatay ng mga engkanto ang pamilya ko. Binibigyan ko lang ng katarungan ang nangyari sa kanila. Oo, binibigyan mo ng hustisya ang nangyari sa mga kaanak mo. Pero sa maling paraan. Hindi dapat galit ang pinapairal mo. Matuto kang tumimbang ng mga bagay-bagay. Dahil sa ginagawa mo, marami lang ang napapahamak. Gayon din yung ginawa nila sa mga mahal ko sa buhay, na walang ginawa kundi pangalagaan ng kapayapaan ng mundong to.
Kaya kung nandito ka para pigilan ako, huwag mo nang subukan dahil hindi kita sasantuhin. Talaga ba? O sige nga, subukan mo kung sugurin. Bumunot ng sandata si Leroy. Sinugod ang matanda. Ngunit lahat ng pag-atake ng binata ay nagagawa nitong harangin. Oh, ano problema? Bakit hindi mo ko magawang patamaan? Akala ko ba papatayin mo ko? Masyado kang mayabang. Humanda ka sa oras na matamaan kita. Yun ay kung matatamaan mo ako. Nagpatuloy ang pag-atake ni Leroy hanggang sa mapagod ito at hindi na makatayo. O ano? Mukhang ubos na ang lakas mo ah. Pahina ka pala eh. Hindi ka pa pwedeng ipangtapat kay Damian. Matulog ka na lang muna. Hinataw nito gamit ng tagilira ng palad si Leroy sa bato. Nawala ng malay ang binata. Inihiga ito na matanda sa lilim ng isang puno at inantay na magising. Kinabukasan, nagulat ito dahil pagdilat ng mga mata, ang una nitong nakita ay muka ng isang kambing na ngumunguya ng damo. Nagulantang ang hayop kaya nagtatakbo ito. Ay nako, tinakot mo pa yung alaga kong kambing. Bumangon ka na nga dyan at mag-agahan na tayo. Wika ng matanda habang inilalapag ang plato ng pagkain sa harapan ng binata. Iniikot ni Leroy ang tingin sa paligid. Napagtanto nitong nasa loob siya ng isang kubo. Anong ginagawa ko rito? Bakit dinala mo ako sa bahay mo? Hawak ng binata ang batok. Pilit inaalala kung ano ang nangyari. Hindi ko galing iwanan ang mga walang malay na tao sa labas ng bahay. Bilisan mo nang kumain. At pagkatapos, may kailangan tayong pag-usapan. Pagkalabas na matanda sa kubo, dali-daling kinain ni Leroy ang inihain nito. Ilang araw na din siyang hindi nakakakain ng maayos, kaya wala itong pakialam kung ano man ang nasa pagkain yan. Matapos kumain ay lumabas na ito ng tahanan. Nakitang nag-aantay ang matanda sa upuang nasa lilim ng isang mayabong na puno. Ano bang pag-uusapan natin, tanda? Tungkol sa ginagawa mong pagpatay sa mga engkantong naninirahan sa syudad na ito. Alam mo bang sinisira mo ang balanse sa ginagawa mo? Inaayos ko lang yung sinasabi mong balanse. Dahil sa totoo lang, sila yung sumisira ng lahat-lahat sa akin. Dahil sa galit mo, kaya ka nagkakaganyan. Hindi ka makakaisip ng matuwid kapag puno ng puot ang iyong puso. Pinangungunahan ito ang kakayanang magpasya ng isipan. Kaya ipapayo ko sa iyo, subukan mong magpakahinahon nang malinawang ka sa lahat-lahat. Sinubukang bunutin ni Leroy ang kanyang kampilan. Ngunit laking gulat nito dahil wala na ang mga sandata sa bewang. Teka, nasaan ang mga sandata ko? Nasa ligtas na lugar at hindi ko sila ibabalik sa iyo hanggat hindi ako nakakakita ng pagbabago mula sa iyo. Dumito ka muna. Pag-isipan ang mga sinabi ko. O hindi naman kaya, magpagala-gala ka sa bayan nang sa ganon ay malagay ka sa peligro. Baka sakaling matauhan ka sa pinagagagawa mo. Walang hiya ka. Bakit mo naman kinuha ang mga kampilan ko? Para matuto ka sa mga pagkakamali mo. Masyado kang umabuso dahil may hawak kang makapangyarihang sandata. Hindi ito ang uri ng taong aasahan ng iba para sa kanilang kaligtasan. Hindi ka kagaya ng iyong ama. Tama ka. Hindi nga ako kagaya ni tatay. Magkaiba kami. Naglakad palayo ang binata
hanggang sa marating nito ang labas ng bakuran ng matanda. Ngunit bago pa man makatuloy, napahinto ito. Teka, maaari ko bang malaman ang pangalan ng taong nagnakaw ng mga sandata ko? Tawagin mo na lang akong Laurente. Matapos ay naglakad palayo si Leroy. Ngunit tila may kung anong pumipigil sa kanya na umalis. Huminto ito sa paglalakad at bumalik sa kubo ng matanda. Oh, anong problema? Bakit ka bumalik? Nasa iyo yung sandata ko eh. At isa pa, gusto kong malaman kung bakit mo ginagawa ang lahat ng to. Ibabalik ko sa iyo ang tanong, iho. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Dahil gusto kong ipagiganti sina Tatay Arman, Tatay Berto at Lolo Manuel. Gusto kong bigyan ng hustisya yung kamatayan nila. At para mangyari yun, kailangan talunin ko si Damian. Sa kasalukuyang antas ng iyong pag-iisip, hindi mo magagawang talunin si Damian. Subukan mong alisin ang galit sa puso mo. Baka sakaling malinawang ka at malaman mo ang ibig kong sabihin. Pilit iniisip ni Leroy ang sinasabi ng matanda. At para maaliw ito, naglakad-lakad sa paligid ng kubo ang binata hanggang sa makarating sa maliit na talon. Napangiti na lamang si Leroy at napagtanto na tila nakaligtaan niyang 16 na taong gulang pa lamang siya. Nagubad ito ng pangitaas na damit. Nagtampisaw sa binabagsakan ng tubig mula sa maliit na talon. Unti-unting naging payapa ang isipan. Muling nagbalik ang mapaglarong katauhan ng binata. Patuloy na naglaro si Leroy sa busay hanggang sa tuluyan itong makaramdam ng pagod. Nahiga sa pangpang ng maliit na batis ang binata. Hindi alintana ang lamig ng paligid. Pinagmamasdan nito ang sanga ng mga puno at napansin ang maliliit na engkantong nanonood sa kanya. Dahan-dahang tumayo ang binata. Nakita ang mga itong naghahabulan sa sanga ng puno. Ang ilan ay nagtatampisaw sa tubig, habang ang ilan naman nagtatago sa mga puno dahil bago sa kanilang paningin si Leroy. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ko naman kayo sasaktan eh. Alam nyo, malaking kasalanan ang nagawa ko sa mga kauri nyo. Hindi ko nga dapat pinapairal yung galit ko. Isa-isang nagsilapitan sa kanya ang mga maliliit na engkanto at mga lambana. Natuwa ang binata. Napagtanto nitong hindi lahat ng engkanto sa mundo ay merong masamang pakay sa kanya. Nakipaglaro sa mga engkanto ang binata hanggang sa magdilim. Nagpaalam ito sa mga elemento upang bumalik sa tahanan ni Mang Lorente. Mukhang naaliw ka yata sa paliligo ah. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Maayos naman po. Medyo nakapag-isip na din po ako, Manong. Tama po ang sinasabi ninyo. Hindi nga lahat ng engkanto masama. Sayang lang at marami ka nang napatay na kauri nila. Pero tignan mo, wala sa kanila ang nagtanim ng galit sa'yo, hindi ba? Yan nga din po yung napansin ko eh. Ang totoo, hinihintay ko nga din pong gantihan nila ako pero hindi nila ginawa. Talagang hindi yung gagawin ng mga engkanto dahil sila ay mga dalisay na espiritu. Ngunit ang mga kagaya ni Damian na nabulagan ng kapangyarihan, walang ibang hinangad kundi ang pagharian ng mundo ng mga engkanto. Kaya wala siyang uwang sa mundong ito. Inilapag na matanda ang pinagbiyak na kampilan sa lamesa. Ibinabalik mo na ba sa akin yung mga kampilan ko? Namulat ka na sa katotohanan, kaya wala na akong dahilan para panghawakan pa ang sandatang yan. Sa oras na lumabas ka sa bakurang ito, matutunto ni Damian ang iyong kinaroroonan. Kaya maghanda ka
dahil ito na ang sinasabing pagkakataon ng engkantong yon. Ano po bang ibig niyong sabihin? Mamaya malalaman mo. Sige na, humayo ka na at ibigay sa kanila ang karapat-dapat na kaparusahan. Tumayo ang binata. Nilagay sa bewang ang mga sandata. Naglakad ito palabas ng bakuran at nagpatuloy sa paglalakad. Sa pagkakataong yun, wala nang anumang pumipigil sa kanya upang gawin ang binabalak. Ilang sandali pa, nakarating na si Leroy sa sentro ng syudad. Malalim na ang gabi ng mga oras na yun, kaya alam niyang wala ng tao sa lugar. Ngunit may ilang kalalakihang nakatayo sa gilid ng daan. May hawak na mga sandata at nakatitig ng masama sa kanya. Isa-isang naglakad ang mga ito palapit sa kanya. Huminto si Leroy. Hinawakan ang pinagbiyak na kampilan. Nakita na mga engkanto ang liwanag na nagmumula sa talim na siyang nagtulak sa mga nilalang na ilabas ang totoong mga anyo. Isa-isang nagsipagsugod ang mga ito. Ngunit hindi nagpatinag si Leroy. Sinalubong niya ang mga atake ng kalaban. Isa-isa itong pinabagsak. Matapos talunin ang ilan sa mga ito, nagpatuloy sa paglalakad ang binata. Sa bawat kanto ng bayan, may nag-aabang na mga kalaban. Hindi pa din nagpatinag ang binata. Tuloy-tuloy itong sumugod hanggang sa marating ang pinakahangganan ng syudad. Doon ay nakita nitong nakatayo si Damian at ang iba pa nitong kasamahan. Sa wakas, nandito ka na din. Kanina pa kita inaabangan. Pasensya na, medyo natagalan ako dahil inatupag ko muna yung mga tauhan mo sa sentro. Inaasahan kong mananalo ka sa labang iyon. Dahil sa mga sandaling ito, nagising na ng tuluyan ang kapangyarihan mo. At tabang-tama, dahil sa oras na mapatay kita, papasok sa kampilan ng iyong kaluluwa. At walang kasing sarapang pakiramdam na mapasakin ng sandatang yan. Mukhang hindi mangyayari ang iniisip mo. Lalo pa ngayon na pagtanto ko na ang totoong dahilan kung bakit nasa akin ang sandatang to. Laking gulat ni Damian nang biglang sumugod ang binata. Ni hindi man lamang niya ito napansin. Isang malaking hiwa sa tagiliran ang binigay sa kanya ni Leroy. Nang galaiti si Damian dahil hindi niya inaasahan ang gagawin ng binata. Bukang nagkamali ako sa inakala ko. Masyado kitang binaliin. Napatingin ito sa gilid ng daan dahil biglang nagsalita si Mang Lorente. Masyado kang nakampante na binatilyo lang ang kaharap mo, Damian. Ibahin mo si Leroy. Sa kasalukuyan niyang antas, hindi na siya nakakaramdam ng takot o pagdadalawang isip. Hindi rin manghihinayang ang binatilyong yan. Napatayin kayo ng mga kasama mo. Manahimik ka, Pantas. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Napakahilig mong makialam. Hindi naman ako nakialam. Kinausap ko lamang si Leroy. At hindi ko naman inaasahang magigising ang kapangyarihan ng binatang yan. Muli nitong ibinaling ang tingin kay Leroy. Ngunit wala na ito sa kinatatayuan. Napasigaw si Damian nang makitang magsipagbagsakan ang mga kasamahan nitong engkanto. Walang iyak ang kutong lupa ka. Pagbabayaran mo ang kamatayan ng mga kalahi ko. Huwag kang mag-alala, Manong. Dahil susunod ka na din sa kanila. Muli itong naglaho. Dahil sa takot, tumawag ng ilan pang mga nilalang si Damian. At kagaya ng nauna, pinabagsak lamang din ito ni Leroy. Natatakot ka ba, Damian? Nagawa mo lang patayin ang tatay ng binatang ito dahil hindi nabulagan ng paghihigante. Ngunit ibahin mo ang binatang yan, Damian.
nagising ang kapangyarihang natutulog sa pagkatao niya nang mapagtanto niya ang totoong dahilan kung bakit nasa kanya ang kampilan. Kung hindi ka lang sana nakialam sa lahat ng plano ko, Tandang Lorente, hindi mangyayari ang lahat ng to. Kaya ikaw ang dapat mamatay. Sabay sugod kay Tatang Lorente. Ngunit bago pa man ito makarating sa kinatatayuan na matanda, biglang humarang si Leroy sa kanyang harapan. Ako ang harapin mo. Hindi pa tayo nag-uumpisa. Mukhang hindi ka na makakarating sa kalagitnaan ng laban. Isinilid nito sa sisidlan ang dalawang kampilan. Naglakad papunta kay Damian nang walang kahit anong sandata. Masyado kang mayabang bata. Ano sa palagay mo? Kaya mo kong talunin ng kamaulang? Hindi na ituloy ni Damian ang sasabihin dahil isang malakas sa suntok sa panga ang natanggap nito. Tumayo ka. Patunayan ang laki ng katawan mo. Sayang naman kung paulit-ulit ka lang babagsak. Lalo lamang nainsulto si Damian. Tumayo ito at walang tigil na pinagsusugod ang binata. Ngunit hindi niya ito magawang patamaan. Oh, ano problema? Mukhang nangangalawang na yata yung kasukasuan mo. Paulit-ulit nitong inaasar si Damian. Tila gumagana naman ang taktika ng binata dahil nawawala sa tamang pag-iisip ang kalaban. Tumahimik ka! Parang galit na torong panay ang sugod sa binata. Halos hindi na ito nag-iisip ng susunod na gagawin. Hanggang sa mapuruhan ito ng suntok ni Leroy sa ulo. Napabagsak ang engkanto. Pinilit pang makatayo. Ngunit nanginginig na ang tuhod nito at nanghihina. Binunot na ni Leroy ang isa sa mga kampilan at itinutok ito sa leeg ni Damian. Sa kahuli-hulihang pagkakataon, sabihin mo sa akin, saan mo ikinulong ang mga nawawalang tao? Pasensya na, pero hindi ko sasabihin. Patayin mo na lang ako. Dahil kahit ano pang pagpapahirap ang gawin mo, hindi ako magsasalita. Nagmatigas si Damian. Hindi sinabi ang kinaroroonan ng mga bihag. Huwag kang mag-alala. Dahil doon din naman talaga tayo papunta. Pero bago kita patayin, gusto ko sanang bigyan ka ng pagkakataong tubusin ang iyong sarili. Huwag kang magmataas, bata. Hindi porket hawak mo ang leg ko, kaya mo na akong pasayawin sa palad mo. Papatay mo man ako, marami pang kagaya ko ang darating para usigin ka at ituloy ang aking adhikain. At yun ay gawing alipin ang mga kagaya mo. At pagdating ng panahon, tatanghalin kaming mga Diyos sa mundong ito. Patuloy itong nagmatigas. Hindi niya matanggap na may isang taong nakatalo sa kanya. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero sinayang mo. Kung yan yung pasya mo, wala na akong magagawa pa. Wika ni Leroy, sabay pugot sa ulo ni Damian, gamit ang kampilan ng ama. Para to sa lahat ng mga mahal ko sa buhay na pinatay mo at pinahirapan. Para din to sa mga taong ninakawan mo ng kalayaan. Ipinapangako ko na hindi ako hihinto hanggat hindi sila na ibabalik sa mundong to. Kahit paggalugarin ko ang mundo niyong mga engkanto. Pinagmamasda ng binata ang katawan nito habang unti-unting nagiging abo. Huwag kang mag-alala, Leroy. Tutulungan kitang maibalik ang mga nawawalang tao. Medyo matatagalan nga lang dahil masyadong malawak ang saklaw ng kabilang dimensyon. Hindi lang iisang lugar. Nahati ito sa 4 na dome at bawat isa nagtataglay ng napakalawak at delikadong teritoryo. Papanghanip kung susuong ka ng mag-isa. Alam ko po, sa kasalukuyang kong edad, hindi ko pa kakayaning pumasok sa kabilang dimensyon. Pero hindi ako titigil sa pagpapalakas.
Kaya sa paglipas ng mga taon, patuloy na namuhay ang binata bilang manunugis ng engkanto. Sa kabila ng modernong panahon, hindi pa din nawawala ang mga engkantong nanggagambala sa kapayapaan ng mga tao. Ito ang naging panata ni Leroy. Itinuloy ang sinimula ng ama. Pumasok ito bilang militar para mas mapalawak ang saklaw ng adhikain. Hinangaan sa napiling larangan at naging respetadong opisyal. Maaring namulat sa magulong mundo si Leroy, ngunit hindi ito naging hadlang para mapariwara ang buhay. Sa halip, ginamit niya ito bilang inspirasyon para mabigyan ng mapayapang mundo ang susunod na henerasyon. Hindi man nalaman ng lahat ang totoong ginawa ni Leroy, ngunit nag-iwan ito ng malaking legasiya sa mga taong naging malapit sa kanya, lalo na sa syudad kung saan siya lumaki at nakilala. Wala mang sapat na patunay sa mga ginawa niyang kabayanihan, ngunit ang tinatamasang kapayapaan ng bayang Sinilangan ang siyang nagsilbing ebidensya ng kaniyang sakripisyo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.